Magandang araw po sa inyong lahat mga mare. Ito nga po si Inday, ang gulo nga po muna. Medyo matagal na nga po hindi ako nakakapag voice over. At ito nga po ngayong gabi, ito nga po pumunta muna ang inyong Inday sa Lugawan. Siyempre nagmerienda po muna sa maghapon na trabaho. Halos wala po tayong minerienda. Kaya sabi ko pagdating ng hapon or medyo madilim na nga po, ay pumunta nga po muna ako sa Lugawan. Ayan, i-flex ko lang po ito. Dito lang po ito sa Baras. Mura na, masarap pa po ang lugaw nila dito. Ayan. Siguro naman po sa mga taga dito po sa amin sa Rizal ay kilalang kilala po ang lugawan na yan. At syempre meron din po silang upuan sa labas para po sa mga tapos ng kumain or sa mga nagantay ay pwede po munang tumambay po dito sa labas. Ayan nga po, nasa gilid lang po talaga sila ng kalsada at ayan po makikita natin sa gilid po ng kanilang kainan ay talaga medyo may pagkamadilim po. At syempre pagdating nga po sa loob, tayo na nga po ay pumasok at ito na nga pong inyong Inday ay mag-o-order na nga po ng lugaw. At syempre marami may mga nakapila nga po at meron pa nga po mga baby na kasama po ang kanilang magulang. Tulog na tulog po ang baby. Ayan, at syempre meron din po sila mga iba-ibang tinda, hindi lang po lugaw, may puto din po sila. Yan po pinakagusto ko po dyan sa kanila. Bukod po sa lugaw, talaga bumibili din po ako ng puto dyan sa lugawan na yan. Dahil masarap po talaga silang gumawa ng puto, talagang homemade po talaga ang kanilang puto. Ayan, may pag-grab pa nga po sila. Syempre, kung sinong gusto magpa-deliver ay pwede po tayan niya po ang kanilang mga presyo sa kanilang mga lugaw. Talaga pong pangmasa na ang presyo nila. Ayan, talagang abot kaya po ng mga customer ang kanilang paninda. At syempre, marami din po mga upuan ng mga bakante at malaki po ang kanilang kainan at up and down nga po yan. Puro lugaw lang po kanilang tinda. At saka yun nga po yung puto na aking nakita po kanina. O yan, 'di ba? Talaga nag-enjoy si Inday. Talaga nag-tour pa talaga si Inday sa loob ng lugawan. Ayan nga po, may dala nga po akong pagkain na para po sa aking alaga, ang aking pusa, kung ano pong matirang pagkain. Talagang dinadala ko po ito dito sa aking alagang pusa sa bahay. Dahil medyo nagiging mapili nga po siya sa ulam, kaya nagdadala po ako sa mga ulam na natitira po sa kainan. At syempre, ito na nga po ang order ng inyong Inday. Lugaw nga lang po at saka itlog. Ayan, at kumain na nga po ako ng aking in-order na puto. Ayan, masarap po siya, lalo na po yung ubi, masarap po talaga siya. At yung isa naman pong flavor ay para po siyang pizza. O ayan, di ba? Flex ko lang po, marami pong bawang. Ayan. Yan lang po yung order ko po sa kanila. Lugaw lang po na may itlog. Di ba? Itlog is life. O ayan. Yan po ay merienda ko lang po. Syempre, pagkatapos po niyang ginagabihan ay kakain pa pong inyong Inday. At pagdating nga po ng bahay, syempre, ayan na naman si Inday, nanalamin na naman, nag-selfie-selfie na naman sa kanyang cellphone. At syempre, may pa-aura-aura nga po muna tayo pagkatapos ng lahat ng ating mga merienda at medyo nagutom nga tayo. Fast forward po tayo, kinabukasan nga po, ito nga po si Inday, pumunta ng palengke. Bibili po tayo ng ating uulamin, ayan, para po yan sa gabi, ayan. Medyo bumili lang pa ako ng may araw pa dahil sabi ko nga pagdating ng hapon anong oras nga ako nakakalabas sa aking trabaho. At syempre nga po yan po may papaya pero pakbit lang po ang ating binili dahil medyo lang po ang kaya ng budget ni Inday. At syempre pang mangilan-ngilan nga po mga gulay, kamatis, ayan, sibuyas ko, ilang peraso na pang binili ko dyan. Dahil syempre nga po si Inday ay lagi pong nasa palengke araw-araw. Ayan, namimili pa nga si Inday ng medyo maliit-liit na sibuyas. Dahil sabi ko, mukhang malalaki mga sibuyas. Anya pang binili kong sibuyas, mapapansin nyo naman po ay isang peraso na po talaga, isang bawang. Sorry naman po at medyo nabubulol lang inyong Inday sa pag-voice over kasi medyo hindi na po sanay ang inyong Inday sa pag-voice over na medyo mahaba-haba po. Kaya ito medyo may nabubulol po ng konti. Kaya na nga pang mga binili ni Inday at syempre bukod sa gulay, bumili din po tayo ng ayan, tilapia. Ayan, bumili nga po ako ng mailan-ilang peraso lang pong tilapia para po sa aming hapunan. At ito na nga po ang aking biniling tilapia. Ayan na nga po ang ginawa namin. Hindi po namin pinirito. Basta pag ganyan po siya. Hindi ko po pwede sabihin kung ano pong ginawa namin sa tilapia. Pero makikita nyo naman po, meron pong nilagay na uling doon sa ilalim. Ayan. At syempre, ito nga po ang aming gulay. Luto na nga po ang aming pakbet. Wala pa akong nilagay dyan ng kahit na ano. Sabi ko nga, igisa lang at wala lang maraming iba pang sahog. Dahil gusto ko po talaga malasahan yung gulay na wala pong ibang sahog, kundi mantika lang po, sibuyas. Ayan lang po yung nilagay, tsaka kamatis. O diba, para sabi ko, maging masustansya naman tayo. At ito na nga po, kain na po tayo. Ayan na nga po yung hipag ko. Ayan, kinain na nga po yung daliri niya. Ayan, kainan na po tayo. Ayan po yung aming ulam. Ayan na po yung gulay. Ayan, syempre magkakamay po tayo para po sa ating pagkain.
Maraming salamat po Lord sa biyaya. Sana wag po kayo magsasawa, bigyan po kami lagi araw-araw ng pagkain.